meron siyang emblem dito guys, oh, na para siyang patulis. So napakalapad ng ano niya, ng footboard niya, oh, kung mapapansin nyo guys. Napakalapad. Nandito yung engine indicator, ABS, traction control. Ayan, oh. Pansin ko pa lang sa kanya, napaka-aggressive ng ano niya, engine niya. Oh. Sarap niyang gamitin, no? Napaka-aggressive. Ang bilis niya makuha yung 60. Pag bubuksan yung ano, automatic na siya, oh. So parang meron siyang spring dito. Ayan, no? Bubuksan nyo, press nyo lang. Then pag ibabalik nyo, press lang din. Ayan. No, ito ang pinaka-special dito sa motor na to is alright guys, so what's up? Koy Moto Vlog here. For today's video, i-feature natin tong si KRV Moto 180. So syempre sa looks niya, kung nakikita nyo, napaka-aggressive pa rin ang itsura niya. Wala pa rin pinagbago sa ano, sa previous na KRV 180. So mamaya malalaman nyo ano yung pinagkaibahan ng ano, ng KRV 180 sa KRV Moto 180. Alright, so ayan, meron siyang emblem dito guys, oh, na para siyang patulis. So parang ano, indicate na sign ng ano, ng KRV. Tapos meron din siyang logo dito na Kymco, syempre, branding Kymco. So yung syempre yung lights niya, naka-LED na yung lights niya. And ito, syempre sa shock natin, telescopic fork with meron na siyang reflectorized dito na orange, ayan. Tapos ang kanyang brakes o caliper is Kymco and naka-single disc brake with ABS and TCS. Front and rear, meron siyang TCS tsaka ABS guys, ayan, traction control system. Tapos meron din palang logo dito. Check naman natin gulong dito sa likod. Ang gulong niya is Maxxis na. Size ng front tire is 110 by 70 by 13. Kasi yung front fender niya, ayan yung itsura, wala pa rin masyadong pinagbago sa ano, sa previous na model. Check naman natin dito sa gilid. Ito naman tayo sa footboard o foot peg. Ayan, meron siyang gulay board. Hindi pa rin inalis ng Kymco itong gulay board ng KRV. So meron pa rin siyang hook dito. Ayan, lagayan ng mga pamalengkehan. Napakalapad. Marami na kayo may ilalagay dito. Kahit nga yung bigas, kakasya dito. Bigas, tas samahan nyo pa ng pamalengkeng mga gulay, mga binibili nyo sa palengke, mga grocery, sasabit nyo na lang dito. So ayan, medyo paliit na nga lang konti dito yung ano, pag tinapakan nyo yung paa nyo dito, lalo na sa mga matatangkad or malalaking paa. Hindi na masyado komportable pag once na dito sumampa yung paa. Kasi paliit na siya guys, kung makikita nyo, maliit na yung space niya dito. Pero dito malawak. Kasi ito ating battery niya, dito pa rin. Wala pa rin pinagbago yung Kymco, ganun pa rin yung design. So mamaya malalaman nyo kung ano yung pinagkaibahan sa Kymco KRV Moto 80 sa Kymco KRV 180. Okay, so dito naman tayo sa may panel niya. Open natin si KRV. So pag open ng si KRV nga pala guys is ano siya, keyless. Ayan, ito yung susian niya or yung kanyang wireless key. So pag bubuksan niyo si KRV, turuan ko kayo, pindutin niyo muna to, i-press niyo muna si keyless. Ayan, tutunog yan ito. So pag off ko ulit, magre-red. Pag i-on ko ulit, pindutin ko ulit yung keyless nakalagay. Ayan, pwede na siya lipat-lipat. Ayan. Ayan, pagbukas, ito yung makita nyo. Wala naman masyadong pinagbago sa panel niya. Ganun pa rin naman, pati dito. Kung napanood nyo yung previous feature or vlog natin dito sa KRV 180. Ayan, ayan pa rin yung itsura ng ano niya, ng panel. Wala naman pinagbago. Nandito yung engine indicator, ABS, traction control. Ayan, may mode siya. Ayan, no? So adjust natin. Ayan, meron siyang odo trip 1, odometer trip 1, yun lang. Tapos meron siyang time, gas indicator, temperature, kilometer per hour, RPM gauge. So tsaka meron din dito. Ayan, nakalabas si ABS. Tsaka traction control pag i-open natin. Ayan, in-open ko yung traction control. Meron din siyang press dito. Ayan yung keyless. Then pag i-off natin, pag i-open naman natin yung gas tank, pindutin natin dito. Ayan.
So yun, nakabukas na siya dito. I-press lang natin dito pa kanan. Mag-open na siya. Then pag dito naman sa compartment, pagbubuksan sa compartment, napansin ko nga rin dito nga pala guys sa sa Kymco Moto KRV. Pagbubuksan yung automatic na siya. So parang meron siyang spring dito. Ayan So open, close ko ulit, then open ko ulit. Tignan nyo, pansinin nyo guys. Automatic na siya. Then ito yung compartment niya. So ilalagay ko sa screen kung ilang liters yung kanyang compartment. Then ang kanyang upuan is ito. Merong logong KRV, tapos ayan, meron siyang konting color grid dito sa gilid. So nilagyan nila ng design ng Kymco para medyo syempre mas maangas lalo tignan yung kanyang upuan. Ayan yung stock. So kanina ginagamit ko siya, hindi naman dumudulas kapag once na napapapreno ako ng madiin. Hindi naman ako dumudulas dito sa kanyang upuan. So syempre branding yan. Ito ang kanyang model is KRV Moto. Then dito naman sa harap wala. Plain na matte black lang na color and glossy white. Then dito foot press o foot peg ng ng angkasan. Same lang rin sila ng ng foot peg sa previous na na KRV 180. Bubuksan nyo, press nyo lang. Then pag ibabalik nyo, press lang din yan. Yung engine niya, meron siyang 175cc liquid cooled 4-stroke 4 valves. Ito ang pinaka special dito sa motor na to is naka chain drive na siya. Ayan So naka chain drive na. Ito yung pinaka unang 125, 150, 180cc or 200cc na scooter na naka chain drive. Ayan, so check naman natin dito sa may likod. Ito ang tail light niya pala guys, is naka LED na rin yan. Kung mapapansin nyo kung bakit wala dyan yung signal light, nandito siya sa baba. Ayan yung yung signal light niya. So reflectorized syempre, and meron siyang ilaw dito for plate dito sa taas. Then ayan, and tar hugger, napakalaki ng tar hugger niya. Para siyang naka tail tidy, para siyang big bike na naka tail tidy. Ayan kung mapapansin nyo. Then syempre chain type, and ang kanyang tar sa likod is Maxxis pa rin yung tires. Ang size ng gulong niya is 130 by 70 by 13. So yan yung stock size ng KRV Moto 180. Ganun pa rin naman sa compare sa previous na KRV. And ayan, nandito yung radiator niya pala guys. Pakita ko. Ayan yung radiator niya sa gilid din. Alright, so dito naman tayo sa muffler guys. Ayan yung muffler niya, stock pa rin. Then meron siya ditong may nakalagay na bawal hawakan kasi nga mainit. Ayan so dalawa yung kanyang bilog dito or butas. Sa brakes tayo, meron siyang brakes na ABS, and syempre traction control. Meron siyang traction control. And ang caliper niya dito nga pala guys, Kymco rin yung brand ito. Ayan. So meron siyang malalim dito guys na compartment. Ayan kung makikita nyo kamay ko, ang lalim. So ito yung susi niya. Then meron siya palang USB charger dito. Check natin. Okay, so meron siyang 5 volts 2A na battery socket. And syempre pang iPhone meron din siya. Ayan. Tapos lalagay nyo na lang dito yung cellphone nyo pag once na nalowbat kayo. Ayan, thumbs up sa Kymco. And sa fuel tank nga pala guys, meron tayong 7.1 liters, I'm not mistaken. Tapos syempre naka naked handlebar si KRV 180. And brakes, eto yung brakes, wala nga lang siyang adjustan. Unlike ni Dink R150, meron siyang adjustan. Ito wala. Then nandito nga pala yung signal light niya. Then ito passing light, meron din siyang passing light. Switches, keyless, yun nga yung sinabi ko kanina kung paano siya i-open. TCS, high beam, low beam, signal lights, right, left. And meron siya ditong horn. Then dito, engine start and hazard. And so subukan natin yung horn niya. So let's check si KRV Moto 180 kung kamusta nga ba siya sa traffic, kung madali ba siyang isingit o hindi. Let's go. Let's try it up. Open natin si KRV. Seat height niya nga pala guys, medyo mataas siya sa akin. I'm 5'5" in height, pero medyo tiptoe ako. Let's go. Ayan pansin ko pa lang sa kanya, napaka-aggressive ng niya, engine niya.
Mas naiiwasan kasi yung loss loss power sa torque drive, unlike sa mga CVT na belt type. Ito naman si KRV is naka chain type siya, kaya mas aggressive yung kanyang torque o power. Yan, ikot lang muna natin dito si KRV, tsaka mamaya sa traffic. Sarap niyang gamitin, no? Napaka-aggressive, ang bilis niya makuha yung 60. Subukan naman natin yung 0 to 60 niya. Okay. Ang bilis, oh. Nga pala yung signal light niya rin pala, guys. Pag nagsi-signal light ka, meron siyang tunog. Akala mo sasakyan. Napakinggan nyo. Ang lakas nga ng tunog yun. Subukan naman natin yung 0 to 80 or 100 kung aabot ng 100. 3, 2, 1, let's go. Okay, hindi kaya dahil may mga motor tsaka sasakyan. Hanggang 90 plus lang, 93. So yun, ilalagay ko na lang sa screen, guys, kung ilan inaabot, kung ilang seconds. Medyo may kabigatan nga lang siya, guys, lalo na sa mga kabaguhan pa lang dyan sa pag-i-scooter. Sa price niya nga pala, guys, na ang kanyang price is 199,900 pesos. Okay, guys, so yun lang. So sana may natutunan kayo sa vlog. Sana nakatulong tong video na to sa mga nagbabalak palang kumuha nitong Kymco KRV Moto 180. Alright, guys, so kita tayo sa mga susunod na vlog, susunod na review, and susunod na mga rides. So road to 100k followers na tayo sa Facebook. Let's go. Sana this year makamit na natin 100k followers sa Facebook. And syempre, subscribe rin kayo sa aking YouTube channel and also TikTok. Meron din tayo TikTok. Si ano yun, no? Si ano yun, nakalimutan ko pangalan, kasama namin mag-ride ni si Motorak. Shoutout na lang sa'yo, bro. Alright, guys, so see you in the next vlog. Keep safe, Godspeed, peace out. Yeah.